Okay, okay, okay. It's me again, Angel Whisper 11, ano pong lingkod. Actually po, this is my second retake. As you can see, nakataob po yung mga cards. Ito po yung kaninang reading ko. Pero nako, hindi ko po sa anumang dahilan kung bakit hindi po siya nag-save. Nung time na in-stop ko siya is hindi po siya nag-save. So, kung ano po yung nakahain dito, kung ano po yung nakarapag dito is uulitin ko lang po. Don't worry kasi po sila po ay nadasalang ko na. And nakahingi na rin po tayo ng basbas. So, uulitin ko na lang po, no? So, this is a very short na lang talaga. As in, yung kanina is 46 minutes. So, maybe ito is ano na lang ng mga 20 minutes to 30 minutes. Okay? So, ang topic po kasi natin kanina is about para to sa reading na to is for LGBTQ. LGBT. Okay, so kasi dito is sa first card po natin sa first deck. No, this is our first deck which is sexuality. So someone is still figuring themselves out. So dito is sinasabi na parang mayroon pa rin mga doubts no sa pagkatao kung sino man po to sa collective ko which is kung gay or a lesbian. Okay? So dito is sinasabi dito na parang gusto mong mag-out, no? Gusto mong mag-out or parang andun yung pigil na mag-out, pigil na lumabas sa comfort zone kasi meron kang reason, no? Or meron kang isang valid reason na kung bakit parang may pumipigil sa'yo na ilabas mo yung ikaw, na talagang ikaw, no? Meron ganun. So, ang sinasabi dito sa second card, which is move on, no? Sinasabi dito na wag nating sayangin ng oras sa ganun, no? Kasi for sure dito is sinasabi na parang committed ka na, no? Committed ka na with someone or maybe you have a family already na kailangan mo pakaingatan na parang hindi mo na kailangan pang pag-isipan pa. Kasi kumbaga ito is parang inawaken ka na ni God na kung before is meron kang mga past relationship with same gender, now is andito yung itinatama ka ni God, no? So, for sure naman, alam ko this is not a sin for you, no? Na ikaw ay nagkaroon ng ganyang pagkatao, hindi mo naman yan, kusang lumabas yan, no? Kumbaga, yung iba kasi parang kino-consider ka. Yung iba ha, sinasabi nila na parang pagka tomboy ka or bakla ka, parang abnormal ka, which is hindi naman. Hindi mo naman kasalanan yan na yan yung naramdaman mo eh, no? Talagang, ayan ka eh, no? Pero andito yung sinasabi na wag mong i-waste yung oras mo sa time na sa mga pagkakataon na alam mo namang nando ka na sa tama ibabalik mo pa yung dati, no? Kasi kumbaga dito is parang sinasabi ng card mo na kumbaga naandyan ka na, huwag ka na ma-confuse, no? Harapin mo na lang kung ano ang meron ka ngayon, okay? Na parang sinasabi na ituloy mo na kung ano yung ibinigay sa iyo ni God na right path. Nilagay ka na ni God dito sa right path, no, na kailangan harapin mo na huwag mo na siyang pagdudahan pa. Kasi kung iigigiit mo yung feelings mo, yung inner self mo, na lumabas ka sa ganung pagkakataon na parang gusto mong out uli or balikan ulit yung nakaraan, baka kung anong, alam mo yun, hindi naman sa tinatakot kita, no? Pero ando yung sinasabi ko lang na, andito na yung tama so doon ka na, okay? Okay, so yun, kailangan nyo lang talaga kumbaga pag-isipan, o wag nyo nang pag-isipan, kumbaga kailangan harapin nyo na po yung mga ibinigay na sa inyo ni God na nasa tama na po kayo, so wag na po tayong mag-isip pa, no? Kumbaga mag-focus na po kayo kung saan dapat. And now, we have the intimacy card. Ayan. Ayan. So, meron tayong intimacy card na sinasabi na kumbaga, andito yung, meron naman kayong chemistry no? Meron kayong chemistry nitong partner mo ngayon. So, better na parang, wag mo nang i-ignore, no? Parang idiretso mo na yan. Namnamin mo, mahalin mo, pahalagahan mo. Okay? Kasi parang dito is may nire-reminisce ka from your past, no? Maybe ex-lover mo, ganyan, ex-relationship nga ganyan. So, siguro maganda hanggang ganun na lang. Pero hanggat maaari, wag na. Kung ba yun nga, sinasabi ko na kumbaga, kailangan lang is maging, kumbaga, maging tutok ka doon sa kung ano ngayon na ibinigay sa ni God, okay?
kalimutan mo na yun, no? Kasi kung pagdating naman sa chemistry ng partner mo is okay na naman kayo. So parang ikat mo na kung ano man yung iniisip mo or mga pinaplano mo no gawin na hindi maganda. Okay? So now dito tayo sa Knight of Cups, no, na sinasabi nga dito sa Nine of Cups, no, again this is a continuation, ha. I mean, ito yung second retake, no, kasi nga kanina nawala siya. Okay, so Knight of Cups is sinasabi dito na talagang andun yung meron kang gustong balikan or parang meron kang gustong gustong puntahan, ganyan, na siguro ito yung mga places na napupuntahan nyo o maybe ito yung mga place na pinuntahan nyo before, no? Okay, so yun. So hindi nyo na naman na kailangan ng parang, alam nyo kung nadaanan nyo man, kung maalala nyo man yung mga nakaraan is, hanggang doon na lang, ikat nyo na yun, no? Kasi andito na yung parang sinasabi dito sa card na to na okay na naman yung status ng buhay nyo eh, no? Maybe meron, andito na kayo sa married life, andito na kayo sa, meron na kayong lovely couple, no? With kids. So, better na doon na lang kayo mag-focus, okay? So now, dito is, yun nga, kumbaga kanina, sinabi ko na rin to kasi nga talagang hindi lang siya nag-save. So, we have the Knight of Swords, no? Sinasabi na, nakita mo to, kaya andito yung talaga nire-reminisce mo yung past. No? And simula nung meron ka mga nadadaanan na mga napupuntahan nyo, mga places na madalas nyong puntahan, or maybe meron kayong lugar o bahay na dating doon kayo nakatira nitong ex mo, which is the same gender to, ha, same sex, no, is andun yung namimiss mo siya. Parang nag-start ka na mag-stalk sa kanya simula nung napupuntahan mo, or parang bakit ganon, parang lagi akong dinadala ng pa ako sa mga lugar na dati namin pinupuntahan, na parang merong parang gustong ipahiwatig sa iyo ang tadhana, no. Maybe this is just a test for you, no. This is just a test for you kung hanggang saan yung lakas mo na faith meron kay God, kasi nilagay ka niya sa bagong path para nga hindi ka na malihis or para mabawasan naman yung, actually again, hindi ko naman sinasabing kasalanan yung pagkakaroon mo ng ganyan. I mean, ikaw is na in love before or nagkaroon ka rin ng parang live-in with same sex, pero andun yung itinama ka na nga ni God eh, kasi nga 'di ba ang lalaki is para sa babae. Okay? So, andito yung itinatama ka na niya, pero andun yung talagang porsidido ka na malaman kung ano na nangyayari sa kanya, kamusta na ba siya, healthy ba siya, andun yung concern, and andun yung talagang still, love mo to. No? Andun yung pagmamahal pa rin, talagang hindi naman nawala. So, now is better, kumbaga, andito yung sinasabi na from talagang napadadaan ng mga pinupuntahan hanggang sa ikaw, ini-stalk mo na siya, pinupuntahan mo na siya doon. Dahil ang pagkakaalam mo is doon pa rin siya nakatira kung saan kayo dati naninirahan. No? Talagang pinupuntahan mo siya. So now, we have the Temperance, is sinasabi na kumbaga, kailangan lang dito, parang gusto ko yung ganitong reading, yung hindi na ako nagsha-shuffle, no? Ilalatag ko na lang sa inyo, mas mabilis, no? So, dito is sa Temperance, is sinasabi na, kumbaga, kailangan mo lang talaga balansehin, lalo-lalo na yung emotions mo, no? Huwag kang padadaig dun sa alam mong ikasisira, no? Kasi kung paiiralin mo dito yung happiness mo, paano yung happiness ng family mo? Paano yung happiness ng kids mo, ng wife mo or ng husband mo? Paano na yun? So, magkakaroon ng napakalaking conflict, no? Na pagka gano'n na nangyari. Kasi ang iisipin mo dito is yung happiness mo or yung magiging parang selfish ka dito. Na parang, for sure, kahit ano sabihin mo, kung sakasakali, no? Parang iniisip mo na makipag-okay ka ulit dito sa ex mo. Tapos may family ka. Nasasabihin mo hindi mo naman napapabayaan ng pamilya mo kahit na meron kayo nitong ex mo. Hindi pa rin. Ano yon, napakalaking kasinungalingan yung sinasabi mo na kaya mong balansehin yung ganun. Mali. For sure, merong at lalamang doon. At ang lalamang doon is yung sa other side, no? Or yung sa ex mo. Or doon sa talagang binalikan mo. No? So, yun lang, kailangan mo lang talagang mas mag-focus syempre doon sa path na ibinigay na sa'yo ni God para sa pagbabago mo at para ma-save ka, no? Yan. Okay? So, next is
Ito kasi sabay to kanina bumagsak, which is yung Four of Swords and Eight of Wands. So dito sa Eight of Swords and Eight of Wands is, andun na nga yung nangangapa ka na. Andun na yung parang nangangapa ka kung tutuloy mo ba yung pakikipagrelasyon dito, or itutuloy mo ba yung parang pag-search sa kanya, pag-iintindi sa kanya. Dito sa past ha, pero may family ka nga kasi. So dito is parang namimili ka ngayon, no? Kung babalikan mo ba to o tututukan ko tong pamilya ko. Kung tutusin, hindi mo na dapat pinag-isipan niya kasi nandun ka na sa maturity period. Kailangan tutukan mo din talaga dito is yung family. Kasi may mga kids ka eh. No, ang kailangan dito, isipin mo kung paano sasaya tong mga ito. Hindi yung sasaya yung sarili mo. Kailangan dito, syempre, pag may family ka, ang iisipin mo unang-una yung ikasisiya ng pamilya mo, especially ng mga anak mo. No, kahit na, alam mo yung, kahit makita lang din to ng person, I mean, ng partner mo na nabibigay mo, na po-provide mo yung mga needs sa mga kids, masaya na siya nun. No, for some, meron talaga mga partners na mapaghanap, no, pero mostly is talagang ando naman yung kontento na yung mga iyan basta nakikita na okay at ipo-provide yung mga needs sa mga bata, no, or kahit na sino. Okay, so hindi mo na kailangan pag-isipan, pero dito kasi sa card na to is sinasabi na pinag-iisipan mo ngayon at nangangapa ka ngayon sa dilim na parang andun yung 50-50 kung ano na ang plano mo dito sa ex mo. Okay? So now we have the King of Wands, which is talagang andito naman yung firm foundation na talagang ando naman yung talagang may pinanindigan mo naman talaga kung ano yung binigay sa'yo ni God na magkaroon ng family. Pinanindigan mo naman eh, no? Yun nga lang, minsan talaga nagiging marupok, no? Nagiging parang nawawala yung faith, nawawala ka sa sirkulasyon, nawawala ka doon sa right path na sinasabi na dahil na rin yan kay taning, no? Kasi andyan yung talagang sinusubukan ka na rin ng panahon, no? Kung hanggang saan yung faith mo. So kailangan talaga dito sa mapaglabanan mo yan, okay? Kasi ikaw ang padre de pamilya eh, no? Ikaw ang padre de pamilya, o ikaw yung ilaw ng tahanan na sinusubok ng ganito na yun nga na meron kang same sex relationship before, no? So kailangan talaga dito is buksan mo o lawakan mo pa lalo ang isip mo. And dito is binigyan ka na rin naman dito ng parang alam mo yung malawak, binigyan ka na niyan ni God ng ano nun eh, malawak na pag-iisip. Pero yun nga, since nag-cross yung landas, ay hindi pa naman nagko-cross totally yung landas nyo, pero andun yung napapadaan ka doon sa mga lugar-lugar na dati yung pinupuntahan, kadalasan date, ganyan. So, andun yung binago ka na nun ni God eh, no? Andun yung bininyagan ka niya uli, no? So, para nga, para ma-save ka, no, or para magkaroon ka talaga na tinatawag na whole family or happy family, no. So now we have Ace of Pentacles and Five of Pentacles. Okay, so dito sa mga choices mo na to, ito rin yung nagiging cause ngayon sa'yo na parang may slight depression, no, na parang andun yung kasi nga parang gusto mo na ayaw mo. Gusto mo kasi parang mahal mo pa rin siya, na-realize mo na mahal mo pa rin siya, pero andito na yung mahal mo rin yung family mo. Pero syempre, andun yung try mong subukan na magbalik loob or parang mas matindi yung communication mo kay God. Kasi pagka ganun, matatalo mo si taning dito. Kasi kung hindi ka makakipag-usap sa Panginoon at itutuloy mo yung mga daydreaming mo, yung mga illusion mo, wala, lalamunin ka ng kadiliman dito, promise. So, yung mga nararamdaman mo na yan, yung mga pag-iisip, problema, sakit ng ulo, ikaw na rin ang gumawa niyan. Na kung tutuusin, wala naman. No, kasi meron kang mga dapat pagtuunan ng pansin, ng oras, pero sa iba mo nilalagay, no? So, this time, kailangan mas, mas tatagan mo loob mo, mas tibayan mo, mas parang kalabanin mo dito yung temptation. Okay? So now dito, since yes, no, nakita mo dito sa card na to, is nakita mo talaga kung ano yung mga nangyayari before, nangyari ng mga nakaraan. Parang as sinasabi dito is hanggang gano'n na lang, hanggang tingin na lang, wag mo nang titigan. Hanggang tingin na lang kung magkikita man kayo, sakali magkukross ang landas nyo, tingnan mo lang, wag mo nang titigan. Okay, wag mo nang parang tangkain pa nakausapin,
magkamustahan kayo, no? Kasi ano to ito yung one of your para masasabi mong true love din, no, sa same sex relationship. Siya yung parang talagang siguro matagal din kayo nagkaroon ng relasyon nito, pero andun yung talagang ah, meron talaga nakalaan na tao sa'yo, which is yung family mo ngayon, na nagkaroon ka ng wife or husband, pero eto yung nakalaan sa'yo, na nagkaroon ka rin naman, nagbunga din naman yung pagmamahalan nyo nitong, etong karelasyon mo ngayon, or wife mo, or boyfriend mo, or ano, kung ano man. So, talagang swerte ka at itinama ka. Pwede rin ano to ha, ano bawa, bakla, tomboy, ganyan. So, pwede rin yung gano'n kasi may mga friends din naman akong ganyan na nagkatuluyan pero bakla nga lang siya and tomboy yung partner niya. Pero babae at lalaki pa rin na matutuloy kasi nagkaroon din sila ng anak. No? So, yung mga gano'n, carry boom boom pa yun. Okay? So, now is kailangan nyo lang talaga ditong tutukan or mag-concentrate sa family. Huwag nyong hayaan kayo ay matalo ni Taning. So, kailangan din dito is embrace nyo ang family na ibinigay sa inyo ni God. Na, kumbaga, huwag kayong padadala sa mga tukso, ganyan, na ikasisira nito. Kasi, yung pagkakaroon nyo na swerte or pagkakaroon mo na swerte dito collective is dala na to ng parang pagsunod mo sa Panginoong Diyos Ama. Na pagsunod mo sa batas niya kasi talagang kung babalikan at babalikan mo tong nakaraan mo, that's against the law, no, of God. No, wala yan doon sa Ten Commandments. Okay? Wala sa Ten Commandments yan. No, ang same sex. Okay? Oo, masaya kayo pareho dahil yan ang gusto mo, pero alam po natin lahat na karamihan, no, is talaga pong mali. No, pero andun yung kailangan lang po natin talagang harapin or tanggapin kung ano man po yung binibigay na pagsubok sa atin ni God kasi alam niya na pagka nalagpasan po natin yan, tagumpay naman po ang kapalit. Okay? Tagumpay at tagumpay po ang kapalit. Okay, so dito is sinasabi na parang ang nangyayari po kasi dito is talagang sinusubukan ka, no? I mean, this is a test for you ni God na parang para makontra mo tong si Taning na hanggang saan yung tibay mo pagdating sa faith or pananalangin sa Diyos Ama. Kailangan lang po talaga dito is, yun nga, try mong isama yung pamilya mo after church, yan, magbanding kayo. Hindi naman kailangan nang sabihin mong may mga park naman, hindi naman kailangan gumastos. Ang dami pong ways, or gusto nyo manood kayo ng TV sa loob ng bahay, mga ganyan. Nabuo po kayo, nasa salas, ganyan. Hindi naman po kailangan na pag sinabing banding is pera agad na talagang lalabas kayo somewhere para lang gumastos ng bonggang-bongga. Hindi naman po ganun. Alam niyo po kasi ang time, attention, love, care, yan po pinaka-importante sa relasyon. Kahit hindi po kahit saan. No, kahit saan yan po ang mahalaga. Attention. Okay? Time. No, quality time po ang pinakamagandang gawin para po magkaroon ng happy family, no? Kasi kung wala po tayong quality time na ganyan na maibibigay sa family, hindi po magiging maayos, even lalo na yung mga anak natin, kasi nakikita nila kung paano yung flow ng relationship ng pamilya. And now, so kung meron man po kayong parehong work dito, husband, wife, or is make sure na at least once a week, no, mabigyan nyo po ng time yung kids or yung family para po, alam niyo, nagkakaroon kayo ng share ng mga kung ano yung nangyari, ganyan, kung ano yung mga plans, ganyan, yung mga ganun, and aalamin nyo rin po yung mga kaso, I mean, yung mga problema or hindi man, yung mga nangyayari din sa mga anak nyo. Kailangan po dito yung communication is, alam nyo yun, napaka-importante po ng communication. Okay? So, dito naman po sa kabilang card is andito yung ikaw mismo collective is parang marirealize mo na parang hindi tama yung mga nangyari sa'yo nito mga past few weeks or past few days na parang alam mo yun na talagang ini-stalk mo yung ex mo, no, na ganun. So, ang kailangan dito is tibayan mo pa. Pero andito yung pinapakita dito sa card na aayain mo tong maybe husband or kasi lalaki to wife mo na lumabas or magbibigay ka ng flowers, chocolates or kung ano man yung mga para magbibigay ka ng surprise, no,
na ika-amaze naman itong partner mo, which is parang babawi ka kasi nga nito mga nakarang araw, nakarang linggo, parang aligaga ka dahil nga dyan sa mga nire-reminis mo kasing nakaraan mo from your person, yung nakaraan mo, which is yung same sex relationship. Okay, so dito sa last na card is ang kailangan nyo lang po talaga dito is magkaroon po kayo ng time, no, na magkaroon ng bonding. Yan po yung pinaka the best, no, para po alam niyo yan, kahit na anong temptation ang dumating sa inyo, dumating man sa harapan mo yung ex mo na yan na same sex, no, is andun yung kayang-kaya nyong tablahin, yung ganun. Alam niyo yung kamustahan kasi kung talagang, lalo na kung meron po kasi mga talagang ganito, ang hirap pong bumitaw, no, mahirap bumitaw yun ang mga chika, no, especially may mga friends po ako lesbiana na talagang sinasabi na years po talaga ang binibilang, no. Tapos pagka maghihiwalay talagang, ay nako, talagang antindi. Talagang para na silang gusto na lang, kulang na lang magpakamatay itong mga to. Pero andun po yung, kailangan lang po talaga na, pagka ganito na po nangyari at binigyan na po kayo ng time ni God or parang binigyan na kayo ng pagbabago, right path nga na tinatawag, no. Parang na-awaken na rin po kayo na kailangan nyo na family. Meron po kasi talagang gano'n na talagang kahit mga bakla, ganyan, sinasabi na gusto nila magkaroon ng sariling pamilya, na manggagaling, I mean, anak niya mismo, no, sa kanya talaga galing, yung parang gano'n. Meron naman po talaga nag-a-adapt para masabing pamilya, pero may yung iba po talaga, lalo na yung mga hindi naman nag-a-out, no, talagang pamin pa rin, gusto nila magkaroon ng anak na galing sa kanila, kaya nag-aasawa po sila. Yung nga lang po talaga po, pagka nasa dugo na po yan, talagang pagka nakita po si ex, na same sex is talagang tumitibok ulit yung natutulog nilang puso. Yung gano'n, nabubuhay yung mga dugo nila pag nakakita nila yung mga ex. So, yun po ang kailangan nyong iwasan. Ano yun? Kung tingin nyo pong medyo malapit sa lugar nyo, kayo na po lumipat. Mag-relocate po kayo para sa tatahimik ng pamilya nyo. Alam nyo naman kung ano po yung mga ways para umiwas no. So nasa sa inyo na po 'yun. So ito pong reading na ito is para po to sa mga LGBT or same sex, or I mean sa mga lesbians or gays na pumapasok po sa ganitong sitwasyon ngayon na nagkakaroon po na parang pagkalito, no? Nalilito kung susundin niya ba yung ano ba to, ang pakiramdam niya o yung puso niya na parang ayusin yung from the past, no, or dito ako to move forward. Pero ang sinasabi dito is mag-move on ka. Okay, mag-move on ka, huwag mo sayangin yung oras kasi etong binigay sa iyo ni God na maraming may gusto nito na ikaw isa sa napili na mabigyan ng pamilya. Kasi yung iba talaga na kahit bakla, tomboy, na nagsasama or nagkaroon ng pamilya, hindi nabibigyan. Pero ikaw kasi dito is binigyan ka na. So, ang gagawin mo na lang dito is pahalagahan talaga yung kung ano ang meron. 'Di ba? So always be thankful to God kasi nga na-experience mo magkaroon ng pamilya. Nagkaroon ka na nito na marami ang naghahangad. So ang kailangan mo dito is i-treasure mo to, i-keep mo and palaguin mo. Okay? So yung nakaraan, baon mo na lang 'yan, no? Wag mo nang balikan, wag mo nang balik-balikan. Kasi parang unti-unti nalulusaw na rin ang utak mo dito sa pagbalik-balik mo sa mga nakaraan with your ex relationship or past relationship, no, na same sex. So yun lang naman, sa pagpili kailangan lang talaga syempre piliin mo kung ano yung tama. Okay? Wag na yung happiness mo kasi again, pagka ikaw napasaya mo ang pamilya mo, lalo na mga anak mo, no, dahil may mga anak ka na dito, pag napasaya mo yan, mas iba yung feeling mo, mas masaya ka. Kasi naibigay mo yung needs nila Pagka sumama ka dito ngayon sa person mo, mapapabayaan mo itong pamilya mo. Paano yung mga anak mo? Paano yung mga needs nila? Sasabihin mo, hindi, babalansihin ko yan. Hindi. Hindi kaya. Kasi ang gusto ng mga anak mo, presence mo, love mo, attention mo, pag-aalaga mo, na hindi mo na maibibigay once na umalis ka na doon sa poder nila. Nalilipat ka na ngayon doon sa dati mong karelasyon, which is yung same-sex relationship mo. 'Di ba? Hopefully na this is a weekend call para dun sa mga may ganitong sitwasyon. Dun sa mga makaka-resonate, please subscribe, then paki-like and share, and paki-click na rin po yung notification bell para lagi po tayong updated. Okay? So yun lang naman po ang reading nito, no. So ang kailangan lang po dito is maging mas wise, no,
para hindi po tayo maligaw. No, kasi yung napili ka ni God is napakaswerte mo na dahil kumbaga inayos niya yung gulo mo o yung gusot mo or parang alam mo yon, na sinagip ka niya kasi nga pagka same sex is alam naman po natin lahat yan na hindi po parang yun nga po against the law yan, against the law of God, no? Yung magkakaroon po ng same sex relationship, okay? Pero kung yun nga po, talagang kinoconsider din naman po niya na kahit kayo po'y bakla or tomboy pero bumubuo kayo ng pamilya, since ikaw ay tomboy, ito si bakla at nagkaroon kayo ng anak, okay po yun. No, kasi talagang yun na yung feeling no? Kasi na-in love ka doon sa tomboy, pero lalaki, babae, bakla ka, yung mga ganun. Pero, ando naman yung bumuo kayo ng pamilya, so, okay na po yun. Na ibig sabihin talagang, hindi naman po kasi talaga magkakaanak ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Nagkakaroon lang po yan na tinatawag na pamilya kasi nag-aampon po sila. Pero unlike nung tomboy at lalaki, tomboy at bakla, tas nagsama, mabubuntis po talaga yun si tomboy. 'Di ba? So, yun is blessings from God po yun. Okay, so wag mo na sayangin yan kasi naandyan na, binigay na sa'yo ni God lahat ng pagkakataon at sinuwerte ka naman sa buhay dahil nga sinunod mo kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. So, wag mo sirain, wag mong sayangin yung mga biyaya na ibinigay niya sa'yo kasi marami ang may gusto niyan. Okay, so hopefully na naka-resonate ka kung sino ka man collective. Again, sorry dahil ito po is parang retake po talaga. Kanina po kasi isang ganda ng reading ko. Ewan ko may kutob na ako kanina na parang may sabotahe na namang magaganap. Hindi nga ako nagkamali kasi from the start lang po kanina is nagkaka-start ko lang po biglang may nangaroling. Isipin nyo 1:45 PM dito sa Pilipinas may nangaroling. And maya may dumating pong delivery. So, puro ako pause, no? Hanggang sa, inulit ko na po, no? So, nung ni-stop ko na yung video, hindi naman po siya nag-save. So, inulit ko na po. So, huwag kayong mag-alala dahil ito po yung nadasalan ko na rin po kayo, lahat po ng subscribers ko, viewers, ganyan, no? So, again, this is me, Angel Whisper 11, ang inyong pong lingkod. Pasensya na po kayo dito sa reading kasi hindi po ako nakapag-intro ng maayos. Maraming salamat po and God bless. Bye!